Good day engineers, be engineer here, and sa video na to is i-explain ko kung paano natin gamitin yung or kung paano tayo mag-design ng one-way slab sa ginawa nating Excel spreadsheet. So, punta tayo sa one-way slab and dito, ganun pa rin yung format natin. Yung cyan color is input. So, first is input natin yung slab mark or any mark na gusto nyo dun sa slab na dinidesign nyo. And for design loads, we have dead load and live load. Sa dead load guys is ilalagay nyo dito yung mga partition walls or furnitures, anything na nakapatong dun sa slab natin. And of course, yung self-weight is mako-compute na yan ng Excel natin kapag naglagay kayo dito ng unit weight ng concrete. So, wag niyong problemahin yung self-weight ng slab mismo kasi ang kailangan nyo lang dyan is malagyan nyo tong provided slab thickness and yung unit weight ng concrete. For live load naman is mag-refer kayo sa table ng NSCP for minimum live loads and yun yung ilagay nyo dito. So yung mga inputs dito is example ko lang or hindi ko alam kung saan ko nakuha yung problem pero parang sa YouTube ata no. So pa-double check na lang. And then, sa slab section properties, long span and short span. Take note guys na clear span po yung ilalagay natin dito sa L and S natin. Clear span, pag center to center, ibig sabihin kailangan nyo bawasin yung beam para maging clear span siya, yung supporting beams niya. And yung concrete cover, syempre alam nyo na yan, 20 po yung minimum natin sa slab. And sa material properties, dalawa lang naman, compressive strength ng concrete and yield strength ng ating main bars. Sa support condition, mag-refer ulit kayo sa table 407.3.1 ng NECP 2050 natin and makikita nyo dyan yung apat na to. We have one end continuous, simply supported, both end continuous and cantilever. And pati yung slab location natin, no? Titingin naman kayo sa table 406.5.4. Dalawa lang naman yung pamimilian dyan. Exterior face of first interior support and face of all other supports. Sa table na yan guys, intindihin nyo na lang yung code kung anong slab location and support condition nung dinedesign nyo na slab. So sa design parameters, meron tayong diameter ng bars. Ang option natin dito is madami, no? So, hindi ko na inalis yung iba na ano kasi ginamit ko rin to sa beams. Pero usually 10, 12 yung nagagamit sa mga small scale projects or residential projects. And itong H minimum, dyan kayo magre-refer ng provided slab thickness natin. Dapat higher po tayo sa minimum H. And of course, yung unit weight ng concrete natin, kailangan natin ilagay. For example, wala kayong or nagsosolve lang kayo ng design ng slab and sinabi sa problem na do not consider the self-weight of the slab. Pwede nyong i-zero to para hindi ma-consider or ma-neglect yung ating self-weight na. And so yung solution very straightforward lang no. Shear adequacy, if nag-fail sa shear yung ating slab, kailangan nating taasan yung thickness or kung hindi naman, isasabihin ng Excel na 120 na yung ating slab thickness. And dito sa table 406.5.2, ang alam ko may explanation dito si Engineer De La Cruz kung paano nyo gagamitin tong table na to, no? So, panoorin nyo yun guys.
Kasi kahit ako nalilito kung ang denominator ko 14 ba, 11, 16. So, yun. For positive and negative yan. Diyan kayo magre-refer ng ilalagay nyong denominator dito sa ating design calculation. So, kapag positive moment, tatlo lang yan, 14, 11, and 16. So, check natin, 14, 11, and 16. And for negative moment naman, lahat ng to nandun sa ating drop-down list. Okay, lahat nandun, okay. So, select nyo lang. And, hindi kayo malilito guys sa Excel na to kasi lahat ng lahat ng elements niya is may label dito sa gilid. So, kung hindi nyo alam yung D, yung WU, yung LN, magbasahin nyo lang to and malalaman nyo na. So, lahat naman yan meron. Wala akong nakaligtaan. And kung may mali siguro, correct na lang since hindi rin naman natin sure kung ano, kung tama. Yung Excel natin guys is based lang sa knowledge na natutunan natin from RCD subject. RCD course pala. So, after nung inputs na yun, wala na kayong gagalawin. Rekta na kayo dito sa design summary. And makikita nyo na yung summary nung design ng slab nyo. The section property, kung gaano kalawak yung slab natin. And siguro dadagdagan ko pa to kung gaano kakapal. So, nalimutan ko lang. And yung spacing nung main bars natin. As well as yung, syempre, yung temp bars natin is nandyan din. So, may dalawang option dito ng print. Pwedeng report, pwedeng summary. So, pag yung report guys is yung buong Excel natin yung mapiprint. So, try natin, no? Yan. S1, 2025, then save. Exported successfully. Okay. Check natin yung design report. So, ayan yung design report. And, for ano naman, for summary, ito lang yung mapiprint. Kung summary lang yung gusto nyo. Kasi minsan, hindi naman natin kailangan tong pagkahaba-habang ano na to, tables na yan and solutions. So, pwedeng summary lang, no? And then, save. So, sa summary, yung table lang. Ang makikita nyo. Yan na yan. So, ganun lang kasimple guys. Yung ating one-way slab design using Excel spreadsheet. Yun lang. Thank you guys. And please, subscribe and palike din po ng videos natin. Thank you so much.